Maaaring hindi mo ito napag-isipan, pero sa totoo lang, kamakailan lang ay hindi pa alam ng sangkatauhan kung may mga planeta ba sa labas ng solar system. Ngayon, dahil sa makabagong teknolohiya, malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon. Alam na natin ang tungkol sa 5,000 at 300 na exoplanet sa labas ng ating planetaryong sistema. Napakalawak na larangan ito para sa pananaliksik. Sa simula ng pag-aaral ng mga bagay sa labas ng solar system, una nating natuklasan ang malalaking planeta, mga gas giant. At pagkatapos, sa paglipas ng panahon at pag-unlad ng teknolohiya, nakita natin ang mga exoplanet na sa maraming aspeto ay kahawig ng ating sariling planeta. Mga 50 na ang natuklasan ngayon. Sa totoo lang, kakaunti pa lang ang mga planetang alam natin na nasa habitable zone, na sa teorya ay nagpapahintulot sa pag-usbong ng buhay. Gayunpaman, nagbabago na ang sitwasyon. Unti-unting ibinubunyag ng kalawakan ang mga lihim nito sa atin. Dahil dito, mas dumarami ang mga mundong nakikita natin na posibleng tirahan ng mga buhay na organismo. Ano-ano nga ba ang mga mundong ito? Hubble? Sa daang magatas, may maliliit na sistemang may mga bituin na katulad ng araw sa gitna. Sa kabila nito, malabong makatagpo ng matitirhang planeta sa mga sistemang ito dahil sa karamihan ng mga bagay doon, napakataas ng temperatura. Gayunpaman, kung ang pangunahing bituin ng sistema ay mas malamig, ang habitability zone ay mas malapit sa mismong bituin. At sa layong 23 light years mula sa ating planeta sa konstelasyon ng Alakdan, matatagpuan ang triple star system na Gliese 667. Kapansin-pansin dito na sa habitability zone ng isa sa mga mababang masang bituin ay may ilang mabatong planeta na posibleng pagmulan ng buhay. Ito ang unang natuklasang sistema na may ganitong katangian. Sa Gliese 667 may 3 bituin. Ang pinakamalaki ay tinatawag na Gliese Gyares 667A at kabilang ito sa mga bituin ng pangunahing sekwensya ng uri K. Ang liwanag ng bituing ito ay 88% na mas mababa kaysa sa liwanag ng araw. Samantalang ang masa ng Gliese Gyares 667A ay 73% ng masa ng araw. Ang pangalawang bituin ng sistema ay ang kulay kahel na pulang duwende na Gliese Gyares 667b na uri ka din. Ang liwanag ng bituing ito ay 75% na mas mababa kaysa sa liwanag ng araw. Ang espesyal na interes para sa atin ay ang ikatlong bituin na tinawag na Gliese 667c. Ito ay kabilang sa mga pulang duwende ng uri M na may masa na 1/4 ng masa ng araw. Ang liwanag ng bituing ito ay sobrang baba at kaunti lang ang taas kumpara sa liwanag ng araw. Maaaring isipin na ito ay isang malamlam at malamig na bituin, ngunit mayroon itong medyo maraming mga planeta. Sa mga unang yugto ng pag-aaral sa sistema ni Gliese 667c, inakala na 3 exoplanet lang ang naroon. Habang lumilipas ang panahon at dumarami ang impormasyon, na lamang 6 talaga ang mga planeta roon. Pinakakapanapanabik, kalahati o higit pa rito ay maaaring angkop sa buhay. At dito, pinag-uusapan natin ang tungkol sa 3 hanggang 4 na planeta. Isipin mo yon. Ang mga ganitong planeta ay maaaring tawaging super Earths o sobrang Earths. Ito ang mga planetang ang masa ay mas mababa kaysa sa mga gas giant tulad ng Jupiter at Saturn, pero mas malaki naman kaysa sa Earth. Ang isang super Earth ay maaaring magkaroon ng atmospheric layer na maaaring lumikha ng angkop na kondisyon para sa pag-usbong ng mga buhay na organismo. Ang mga mismong planeta ay nabuo karamihan mula sa mga batong-bato. Minsan ay may halong yelo. Magbibigay tayo ng mas detalyadong pagtalakay sa pinakamalapit na planeta ng Gliese 667c, ang Gliese 667c b. 7 araw ang ikot nito sa paligid ng sariling bituin. Ang masa ng planeta ay higit pa sa kalahati kumpara sa masa ng daigdig. Ang atmosperang patong ng Gliese 667cb ay napakakapal at napakainit sa ibabaw nito. Ang temperatura doon ay mga 200 degrees Celsius. Ang mga planetang posibleng pagmulan ng buhay ay nasa mas malayo sa kanilang bituin at mas malaki ang masa kaysa daigdig.
Pagkatapos ng Gliese 667 cb ay ang planetang Gliese 667 cc at ito ay matatagpuan sa simula ng habitability zone. Ang planeta ay umiikot sa bituin nito tuwing 28 araw. Ang masa ng Gliese 667 cc ay halos 4 na beses na mas malaki kaysa sa masa ng daigdig at ang radius nito ay halos 2 beses na mas malaki kaysa sa radius ng ating planeta. Ang Earth Similarity Index ay 0.85 at ito ay isang napakataas na bilang. Dahil ang bituin na Gliese 667 cb ay may medyo mababang liwanag, ang habitable zone ay malapit dito. Ito ay humigit kumulang mula 0.1 hanggang 0.23 astronomical unit. Halimbawa, ang daigdig ay nasa 1 astronomical unit mula sa kanyang bituin. Kung mas mahina ng 1 antas ang araw, yelo ang daigdig. Sa kaso ng Gliese 667 cc ang layo nito sa kanyang bituin ay mga 0.12 astronomical unit. Malamang ang planeta ay nasa tidal lock, ibig sabihin palaging nakaharap ang isang bahagi nito sa kanyang bituin. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa klima ng exoplanet dahil magkakaroon ng matinding pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng maliwanag na bahagi at madilim na bahagi. Kahit na mas kaunti ang liwanag na natatanggap ng Gliese 667 cc kumpara sa Earth, dahil ito ay nasa infrared na saklaw, maaaring sapat ang enerhiya para maging medyo komportable pa rin ang klima para sa mga nabubuhay na organismo. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung may atmospheric layer ang exoplaneta. Kung sakaling meron, kailangan nating alamin ang kapal at densidad nito. Batay sa mga datos na ito, malalaman natin ang tinatayang temperatura sa ibabaw. Ipalagay natin na ang inaakalang atmosfera ng Gliese 667 cc ay may mga katangian ng atmosfera ng daigdig. Kung ganoon, makakatulong ito na medyo mapantay ang mga pagbabago ng temperatura dahil sa tidal locking. Ayos, hindi na masama yon. Kapag nasa sistema ng bituin na Gliese 667 C, makikita mo rin ang Gliese 667 A at Gliese 667 B. Kahit na nasa layo silang mga 200 at 30 astronomical units, may ilang mga problema na lumilitaw kaugnay ng pangunahing bituin ng sistema. Sa kasamaang palad, sa bituin na Gliese 667 C, maaaring magkaroon ng malalakas na pagsabog ng radyasyon. Dahil sa katotohanang malapit ang mga exoplanet sa kanilang bituin, lahat ng prosesong ito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa posibleng buhay sa Gliese 667 SS. Ngunit ang proseso ng pag-usbong ng buhay sa isang exoplanet ay naaapektuhan din ng mismong masa nito. At ito ay dahil ang masa ang nagtatakda kung ano ang magiging gravitational acceleration ng malayang pagbagsak. Ang mas mabibigat na mabatong planeta ay magkakaroon ng mas mataas na gravitational acceleration na nangangahulugan ng mas mabibigat na mga bagay sa ibabaw ng exoplanet. Ganito rin sa atmosfera. Kapag mas malaki ang masa nito, mas mataas ang atmospheric pressure. At ang mga buhay na organismo, kung sakaling magkaroon ng mga ito sa Gliese 667 SS o kung mayroon na, malamang na hindi sila magiging katulad ng mga organismo sa Earth dahil sila ay uusbong sa ibang mga kondisyon. Isang ganap na bago at kamangha-manghang mundo. Pag-usapan din natin ang iba pang mga potensyal na tirahan ng buhay na mga planeta, partikular ang Gliese 667 SE at Gliese 667 SIF. Mas malayo pa sila sa kanilang bituin at lohikal na isipin na wala talagang tsansa na magkaroon ng buhay doon dahil kulang ang enerhiya na natatanggap nila. Gayunpaman, kung ang atmosfera ng mga planeta ay magiging napakakapal, tataas ang tsansa na maging tirahan ito ng buhay dahil mas matagal na mananatili ang init doon. Sa totoo lang, napakalaking swerte na natagpuan natin ang isang sistema na may ganitong karaming planeta na potensyal na maaaring tirahan ng buhay. Sa solar system, iisa lang ang daigdig natin. Pero dito, may 3 o 4 pang planetang pwedeng tirahan ng buhay. Tingnan natin ng mas detalyado kung ano nga ba ang nagpapangyari na maging angkop ang isang planeta para sa paglitaw ng mga buhay na organismo. Una sa lahat, kailangan ng sapat na dami ng liwanag
na mahalaga para sa pagbuo ng tamang klima. Kailangan nating tukuyin kung gaano kalayo dapat ang planeta para sapat lang ang natatanggap nitong liwanag, hindi sobra at hindi kulang. Tinutukoy natin ang tinatawag na habitability zone. Ibig sabihin, may dalawang hangganan talaga. Sa kaso ng sistema ni Gliese 600, 67C ang pinakamalapit na hangganan ng habitability zone ay nasa layong humigit kumulang 0.126 astronomical unit, habang ang pinakadulong hangganan ay nasa layong 0.251 astronomical unit. Sa mga eksoplanetang napapaloob mismo sa zona na ito, maaaring may likidong tubig na siyempre mahalaga rin para sa pagsisimula ng buhay. Kung ang planeta ay nasa pinakamalapit na hangganan, may panganib na mabilis mag-evaporate ang tubig at magkaroon ng greenhouse effect. Kung ang isang bagay naman ay nasa pinakadulong hangganan, maaaring matakpan ng yelo ang buong ibabaw nito. Dahil dito, sa usapin ng paglitaw ng mga planetang posibleng tirahan, mahalaga ang balanse. Sa simula ng video, nabanggit natin na may 6 na planeta sa sistema ni Gliese 6 na 67C. Ngunit noong 2013 sa mga isinagawang pag-aaral, may lumabas na palagay na 7 talaga ang mga planeta doon. Ang posibleng ika-7 planeta ay tinawag na Gliese Jares, 667C. Kasabay nito, malamang na nasa labas ito ng tinatawag na habitable zone, mas malapit sa kanyang pangunahing bituin. Ibig sabihin, dahil sa sobrang taas ng temperatura, walang lugar doon para sa mga buhay na organismo. Gayunpaman, may 3 hanggang 4 pa ring potensyal na tirahan ng buhay na exoplanet sa sistemang ito. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at mas malalakas na teleskopyo, dumarami ang oportunidad natin sa pag-aaral ng kalawakan. Sigurado kami na marami pang planetaryong sistema ang naghihintay sa atin na may mga planetang maaaring tirhan. Isipin mo, nalaman natin na may isang napakalaking meteorite na papalapit sa solar system. Diretso itong patungo sa daigdig at ang laki nito ay halos kapareho ng laki ng Pluto. Kailangang pag-aralan ang hindi kilala. Dahil dito, noong tumawid ang meteorite sa orbit ng Saturn, maraming maliliit na probe ang ipinadala papunta rito. Gayunpaman, wala silang natagpuang mineral o mahahalagang elemento roon. Sa sentro ng kaligtasang pangkalawakan sa Alaska, inaayos nila ang laser na magbubura ng meteorite hanggang maging alikabok. Ngayon, ang natira na lang sa meteorite ay ang mga video ng mga siyentipikong nagtatrabaho sa Jupiter. Nagdesisyon silang i-video ito. Sa madaling salita, ganito sana ang buhay natin. Kung naging sibilisasyon tayo ng ikalawang uri, madali nating mahaharap ang anumang banta sa ating pag-iral at magkakaroon tayo ng walang katapusang supply ng enerhiya. Pero lahat ba talaga ay kasing ganda ng akala natin sa una? At ano ang maaaring magdulot ng katapusan sa isang sibilisasyon ng ikalawang uri? Ano ang kailangan para maging sibilisasyon ng ikalawang uri? Batay sa Kardashev Scale, kailangan nating matutong kumuha ng enerhiya hindi lang mula sa mga pinagkukunan dito sa daigdig, kundi pati na rin mula sa araw. Gayunpaman, mahalagang tandaan dito na hindi lang ito basta isang solar power plant, kundi isang buong sistema na kailangang itayo tungkol sa Dyson Sphere. Pinangalanan ito mula kay Freeman Dyson, isang propesor sa Princeton University, na unang nagmungkahi ng ganitong ideya noong dekada 60. Ang Dyson Sphere ay malaking artipisyal na baluti na pumapalibot sa bituin. Ang tungkulin nito ay mangolekta ng enerhiya mula sa bituin at gawing elektrisidad, habang ang ibang enerhiya ay nagiging infrared na radyasyon. Ang radius ng sphere na ito ay nasa 1 astronomical unit at ang kapal ng istruktura ay 3 metro. Anong mga panganib ang posibleng mangyari? Maraming maaaring magkamali at halos lahat ay posible dito. Unang hahakbang, kailangan gawin muna ang Dyson Sphere mula sa material. At para dito, kailangan ng napakalaking dami ng mga resources. Mula 1.5 hanggang 10, hanggang 24 na power ng toneladang materyales. Para maintindihan nyo ang laki nito, halos ganito ring kabigat ang gas giant na si Jupiter. Saan tayo makakakuha ng ganitong karaming materyales? Una sa lahat, pwede nating paghiwa-hiwalayin ang ilang mga planetang may mabatong ibabaw, pati na rin lahat ng asteroid na maaabot natin mula sa ating planeta. Pero hindi pa yan ang lahat.
Dapat matibay ang mga materyales para kayanin ang totoong nakakasirang enerhiya ng araw. At dapat perpektong bilog ang estruktura, kung hindi, sisirain ito ng mga puwersa ng grabidad. Ipalagay nating natayo na talaga ang spera ni Dyson. Sa ganitong kaso, hindi mawawala ang pagsubok, mas titindi pa nga. Para gumana ng maayos ang buong mekanismo ayon sa gusto natin, kailangang perpektong nakasentro ang araw. Kung dahil sa ilang panlabas na salik, ay lilihis ang araw, lilihis din ang spera at tuluyang masisira. Ibig sabihin nito, hindi natin kayang buuin ang isang napakalaking estruktura tulad ng spera ni Dyson. At mali ang pagkakaintindi ng mga tao sa sinabi ni Freeman Dyson. Hindi siya nagmungkahi ng solidong espera, kundi grupo ng espesyal na satellite at aparatong nagtitipon sa paligid ng bituin. Iipunin nila ang sinag ng araw, tapos ililipat ito sa daigdig. Aminin mo, mas makatotohanan ito at parang kayang-kaya talagang gawin. Kailangan nating mag-imbento at mag-integrate ng teknolohiyang wireless para sa pagpapadala ng enerhiya sa daigdig. Kahit maraming satellite ang kailangan, mas kaunti pa rin ang materyales kaysa sa paggawa ng solid sphere. Hindi lang tayo makakagawa ng Dyson Sphere, kundi pati na rin ng tinatawag na Dyson Bubble, isang grupo ng mga aparato na may espesyal na solar cells na umiikot sa paligid ng bituin. May isa pang bersyon ng Dyson Shell, kung saan pwedeng manirahan sa loob. Maraming posibleng bersyon talaga. Gayunpaman, kahit anong teknolohiya ang subukan nating gawin, marami pa rin tayong haharapin na mga problema. Nabanggit namin na mas kaunti ang materyales na kailangan para sa isang swarm ng mga satellite kaysa sa isang solidong sphere, pero wala tayong sapat na dami nito sa Earth. Ang pinakamainam na opsyon natin sa ganitong kaso ay maghanap ng yaman sa labas ng planeta. Magkaiba ang usapan kung maliliit na asteroid lang ang sisirain, kumpara sa kapag buong planeta ang kailangan pagwatak-watakin. Maaaring magbanta ito ng pagkasira ng buong solar system. Gayunpaman, kung sakaling makagawa tayo ng Dyson Sphere, hindi nito magagawang maghatid ng solar energy lampas sa ating planeta. Dahil dito, mas bumaba ang tsansa ng kolonisasyon ng Mars sa hinaharap. Isa pang mahalagang punto ay ang Dyson Sphere ay kayang mag-imbak ng hanggang 10% lamang ng enerhiya na inilalabas ng araw kada segundo. Malaki pa rin ito at 40 trilyong beses na higit sa arawang konsumo ng enerhiya ng tao. Ibig sabihin, kailangan itago ang ganoong kalaking halaga ng enerhiya. Isa sa mga opsyon ay ang gawing antimatter ito. Gayunpaman, sa ngayon ay hindi pa natin ito kayang gawin, kaya nagdadala ito ng maraming bagong hamon para sa atin. Mukhang sa bawat hakbang ng paggawa ng Dyson Sphere ay may mga pagsubok tayong kinakaharap. Isantabi muna natin ito at pag-isipan kung ano ang mangyayari kung maging type 2 na sibilisasyon ang sangkatauhan. Malinaw na gagamit tayo ng mas maraming enerhiya kaysa ngayon dahil malaking bahagi nito ay mapupunta sa pag-aaral at paggalugad ng mga bagay sa solar system. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na magmina ng mga mineral sa Kuiper Belt at syempre ang kolonisasyon ng Mars sa mga bagong materyales. Makakagawa tayo ng mas matitibay na spacesuit na may mas malakas na proteksyon laban sa solar wind at radyasyon. Magagamit natin ang mga bagong materyales sa medisina para agad magdikit ang mga buto, palakasin ang kalansay, at baguhin ang kulay ng balat at mata. Ang isang sibilisasyon na type 2 ay maaaring makalimot na sa mga karaniwang gadget na alam natin tulad ng smartphone at computer. Magkakaroon tayo ng maliit na chip na magpapahintulot sa atin na gamitin ang internet gamit lang ang ating isipan. Ibig sabihin, magiging mas madali pa para sa atin ang pagkuha ng impormasyon. Para sa type 2 sibilisasyon, mag-iiba rin ang pananaw sa seguridad. Ang mga asteroid at meteorite ay hindi nabanta, bagkus makakakuha tayo ng maraming yaman mula rito. Kung sakaling may bagay na maging banta pa rin sa ating planeta, magkakaroon tayo ng sandata na mabilis at epektibong mag-aalis ng panganib. Sa sandatang ito, parang magiging makapangyarihan tayo sa lahat. Kung may bisitang galing ibang sibilisasyon na darating, malamang magiging hatol ito ng kamatayan para sa atin. Kung ang isang dayuhang sibilisasyon ay nakalapit na sa atin, ibig sabihin nito ay naabot na nila ang antas na nagbibigay daan sa kanila para sa mga paglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Maaaring kumuha ng enerhiya ang sibilisasyon mula sa labas ng kanilang sistemang planetaryo. Para sa isang ika-3 antas na sibilisasyon, ang ating ika-2 antas na sibilisasyon ay parang isang sako ng yaman na di kayang lumaban.
Ano ang dapat nating gawin sa ganitong sitwasyon? Dapat ba nating tiyakin na walang makakaalam tungkol sa ating pag-iral? Pero maghanda kayong mabigo dahil imposible ito dahil sa pagkakaroon ng Dyson Sphere. Kapansin-pansin ang operasyon ng estruktura dahil sa infrared na radyasyong pinapalusot nito. Nag-aaral na ang mga siyentipiko ng mga pinagmumulan ng infrared radyasyon para sa posibleng palatandaan ng ikalawang uri ng sibilisasyon sa hinaharap. Kahit hindi kayang maglakbay sa pagitan ng mga galaksya, maaaring makaiwas ang sibilisasyon ng ikalawang uri sa kapalaran mula sa mga kinatawan ng sibilisasyon ng ikatlong uri. Gayunpaman, sa oras na iyon, susubukan nating magligtas kasama ang buong sistemang solar. Sa hinaharap, kahit na napakalayo pa nito, maaari tayong makagawa ng mas malaki pang estruktura kaysa sa Dyson Sphere, isang makinang pangbituin. Pipilitin nitong gumalaw ang araw at mga planeta sa itinakdang direksyon. Talagang magiging napakalaking gawain ito. Maraming suhestyon ang mga siyentipiko kung paano ito maisasagawa sa aktwal. Gayunpaman, ang pinakakagiliw-giliw na solusyon sa problema ay iminungkahi ng mga siyentipikong sina Martin Rees at Seth Shostak. Iminumungkahi nila na ilipat ng mga kinatawan ng sibilisasyon ang kanilang kamalayan sa isang espesyal na sistema ng matatalinong alikabok na naglalaman ng nanoelektronika. Sa ganitong paraan, maaari tayong umiral sa lahat ng sulok ng daang gatas. Parang kwento sa siyensiyang pantastikong nobela, ngunit seryosong tinatalakay ito ng mga astronomo. Sa ngayon, tila hindi kapani-paniwala ito para sa atin. Pero maaaring balang araw ay maging karaniwan na lang ito para sa sangkatauhan. Ang hinaharap ay maselan at nasa ating kamay ang paglapit nito. Magiging palaruan ba natin ang solar system? Magagawa kaya nating maging isang type 2 na sibilisasyon? Narinig mo na ba ang kasabihang, ang galaw ay buhay? Marahil inisip mong ito'y tungkol sa ehersisyo. Oh, tama, pero hindi rin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang hindi halatang uri ng galaw para sa tao na nangyayari kahit nakahiga tayo sa sofa at nanonood ng paborito nating video o natutulog o nakaupo sa klase. Habang pinapakinggan mo ito, mabilis na nilalakbay ng sangkatauhan ang madilim na kalaliman ng kalawakan. Pag-usapan natin muna ang daigdig at solar system. Ang planeta natin ay umiikot sa sariling aksis. Baka natutunan mo na ito noon pa sa klase ng heograpiya noong ika-4 na baitang. At hindi maliit ang bilis na ito, 1,674 na kilometro bawat oras. Dalawang tanging punto lang kung saan ang tao ay hindi kasali sa matinding karerang ito, ang dalawang polo ng daigdig. Hindi humihinto ang planeta at kamangha-mangha ito dahil kung huminto man kahit saglit, mawawala tayong lahat. Mahigpit ang batas ng pisika, kaya kung biglang huminto ang galaw, hindi na natin mauunawaan ang nangyari. Lahat ng hindi nakakabit sa joyden ng daigdig ay agad matatanggal sa ibabaw, at ang matitira ay huhugasan ng higanting tsunami dahil patuloy na iikot ang mga karagatan dahil sa inersya. At ito pa lang ang mga unang epekto. Sa kalaunan, magiging hindi na matirhan ang daigdig. Totoo, bawat 5 taon ay may siklo ng pagbagal at pagbilis ang ating planeta na nagdudulot ng lindol at iba pang kalamidad. Pero umiikot lang ba ang daigdig sa sarili nitong aksis? Hindi. Patuloy itong umiikot sa paligid ng araw. Kaya naman nasisiyahan tayo sa pagbabago ng mga panahon. Ang bilis nito ay 30 kilometro bawat segundo o 100 at 8,000 kilometro bawat oras. Tulad ng alam natin, ang planeta ay nakakumpleto ng isang buong ikot sa loob ng 365 araw. At ano pa ang masasabi natin tungkol sa paggalaw ng ating punong bituin? Sa mga larawan, makikita ang di gumagalaw na bituin at umiikot na mga planeta, ngunit pinalabis lang ito. Ang daigdig at iba pang mga planeta, kahit na napakaliit kumpara sa araw, ay may epekto pa rin ng grabitasyon dito. Lalo na ang higanting Jupiter at Saturn. Ang bawat sistema tulad ng solar system ay may barycenter, ang sentro ng masa na iniikutan ng lahat, pati araw. Hindi permanente ang barycenter. Minsan, bahagyang lumilipat ito at umaalis mula sa ilalim ng bituin na karaniwan nitong kinalalagyan. Nangyayari ito kapag ang Jupiter at Saturn ay nagkakatapat sa isang linya. Sa ganitong panahon, bahagyang nag-iiba ang galaw ng araw na nakaapekto sa orbit ng daigdig. Pero ang mga detalye ng galaw ng ating bituin at mga planeta ay parang simpleng paglalakad lang sa parke. Ngayon,
Mula sa mga pangunahing kaalaman, tatalakayin natin ang mas mahihirap na paksa at pagmasdan kung paano gumagalaw ang sistemang solar, daang gatas at iba pang malalayong kumpol. Sa kasong ito, mas kahanga-hanga ang mga bilis. Ang sistemang solar ay matatagpuan mga 8 kiloparsecs o 26,000 mga taong liwanag mula sa gitna ng ating spiral na galaksya sa loob ng Orion Arm. Ito ay halos nasa gilid na. Hindi matatag ang posisyon nito dahil patuloy gumagalaw ang sistemang solar kaugnay ng sentro ng daang gatas na may napakalaking itim na butas. Sagittarius Atom, pati na rin sa iba pang mga bituin. Ayon sa hindi direktang kalkulasyon, magkakaiba ang bilis patungo sa mga konstelasyon ng Lyra, Hercules at mga kalapit na bituin. Ang araw ay lumilipad ng 15-20 kilometro bawat segundo, ngunit sa interstellar na espasyo, umaabot ito sa 25 kilometro bawat segundo. At ang puntong tinutukoy, ang apex, ay gumagalaw rin, pero hindi pa doon nagtatapos. Tulad ng pag-ikot ng daigdig sa araw, umiikot din ang ating bituin sa sentro ng daang gatas o sa barisentro nito. Sa ngayon, ang araw ay papunta sa Cygnus sa 200 kilometro bawat segundo. Upang makumpleto ang isang buong ikot, kakailanganin ng solar system ng 220 milyong taon. Ito ang tinatawag na galactic year. Isipin mo, nung huling pagkakataon na ang ating planeta ay nasa kabilang panig ng Milky Way. Noon, iisa lang ang superkontinente na Pangaea, napapaligiran ng karagatang Pantalasa at Tethys. At noon, nagsimulang maglakad ang mga dinosaur sa lupa. Totoo ba na unti-unting hinihigop ng itim na butas sa gitna ng Milky Way ang solar system? Oo, pero hindi ganap na ganun. Sa simula, mahalagang banggitin ang paikot na orbit kung saan umiikot ang mga bituin at planeta sa mas mabigat na estruktura mula pagkasilang nila. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalayo ang mga kalapit na bagay mula sa kanilang orbit. Halimbawa, ang araw ay gumagalaw sa iba't ibang direksyon dahil sa grabidad, pasulong, pataas, at papaloob sa galaksya sa iba't ibang bilis. Dahil dito, naapektuhan ang direksyon ng galaw ng ating bituin sa daang Milky. Kung ang araw ay unti-unting lumalapit sa sentro ng galaksya bawat 1,000 taon, maaaring sa kalaunan ay lamunin ng higanting itim na butas ang ating sistemang planetaryo, Sagittarius A. Pero ito ay isang ilusyon. Dahil dito, hindi pa ikot kundi elliptical ang orbit ng araw. Dahil pantay-pantay ang pagkakabahagi ng masa ng material sa daang gatas, hindi makakagalaw ang ating bituin sa iisang orbit, kaya't palaging kaunti itong nagbabago. Ito ang dahilan ng mga pagbabagong vektor na ito. Akala mo ba, iyon na ang lahat ng impormasyon tungkol sa paggalaw ng ating bituin? Hindi pa, dahil bukod sa ibang direksyon, bahagyang pataas gumagalaw ang araw, ibig sabihin, umaangat ito sa ibabaw ng disk ng ating galaksya. Ibig sabihin, malapit na tayong magpaalam sa ating tahanang puno ng bituin. Dahil napakalaki ng daang gatas, hindi madaling lisanin ang mga hangganan nito. Pagkaraan ng 100,000,000 taon, tataas tayo ng 300 liwanag taon sa galaksya. Pero bababa rin ang araw at mga planeta sa dating antas. Kung i-diagram, ito ay paikot-ikot na proseso. Kada 60 milyong taon, alon-alon ang galaw sa pabago-bagong orbit. Ilan sa mga astronomo ay iniuugnay ang mga ganitong pagtalon sa malawakang pagkalipol na nangyayari sa daigdig. Kaya, maaaring ang ating galaksiya. Hindi ba? Sabi ng mga siyentipiko, magbabanggaan ang daang gatas at Andromeda dahil papunta ang ating galaksya sa Andromeda sa bilis na 150 kilometro bawat segundo. Bilang resulta, mabubuo ang isang bagong napakalaking formasyon na tatawaging Manlecomeda. Habang mas pinag-aaralan natin ang universo, lalo itong bumibilis at lumalaki ang mga bagay. Kabilang ang daang gatas sa lokal na grupo ng mga galaksya. Saan patungo ang kumpol na ito? Sa bilis na halos 400 kilometro, bawat segundo lumilipad ito patungo sa kumpol ng Virgo. Pero ang pangunahing destinasyon ay hindi iyon. Malamang napansin mo na lahat sa universo ay hinihila mula sa maliit papunta sa malaki at umiikot sa paligid nito. Gaano kalaki kaya ang bagay na pinupuntahan ng lahat ng kaya nating makita kahit gamit ang pinakamalalakas na teleskopyo? Lumilitaw na lahat ng mga galaksya ay patungo sa isa natatangi at napakalaking bagay.
Ibig sabihin nito, ito ay na ang migranteng kalawakan ay itinuturing na pinaka sa universo. Ang daang gatas ay kasangkapan noong ikalawang panahon. Hindi nakapagtataka na naghihinala lang tayo sa itsura ng halimaw na ito. Pero ang totoo, ang galaw ng lahat ng alam natin ay patungo rito at halos napatunayan na ito. Dahil sa hindi kapanipaniwalang laki at bigat ng dakilang atraktor, hindi na nakapagtataka na unti-unti nitong hinihila papalapit ang mga mas maliliit na bagay. Itinuturing na ang mga supercluster ang pinakamalalaking kumpol sa universo. Sa ngayon, wala pa tayong nadiskubre na mas malaki dito. Ang makrokosmo ay isang mapanganib na lugar. Maging ang ating galaksya ay hindi tiyak ang kaligtasan ng daigdig at sistemang solar. Sa anumang sandali, maaaring sumabog ang isang supernova malapit sa atin o biglang may dumating na malaking bagay mula kung saan at bumangga sa ating planeta. Dagdag pa rito, tayo ay tumatakbo sa napakabilis na bilis patungo sa kung saan. Papunta sa mahiwagang dakilang atraktor habang tinatawid ang walang hanggan at madilim na disyertong tinatawag na universo. Hindi mo ba minsan naisip na iwan na lang ang lahat at pumunta sa malayong lugar? Maaring sa lalong madaling panahon, mapapaisip ang sangkatauhan dahil lumalala ang mga prediksyon sa kaligtasan ng ating uri sa daigdig. Sabi ng mga siyentipiko, may 5 bilyong taon na lang ang natitira sa buhay ng araw. Napakatagal pa niyan at wala tayong dapat ipag-alala. Talaga nga ba? Kahit sa malapit na hinaharap, maaaring may mga mangyaring magtutulak sa atin na mag-empake. At madaling ilagay ang mga iyon sa bagahe ng space shuttle. At hindi lang ito tungkol sa paglipat mula sa isang lungsod papunta sa isa pa, kundi mas malayo pa roon. Saan nga ba tayo pupunta mula sa sarili nating planeta? Pinag-aaralan ito ng mabuti ng mga siyentipiko. Pero huwag na nating pag-usapan si Elon Musk na palaging nababanggit kasama ang hindi pa natutupad niyang plano na kolonisahin ang Mars. Mayroon pang mas interesting na mga layunin. Habang ang teleskopyong James Webb ay nagmamasid sa kalawakan para sa exoplanet, may mga celestial na katawan sa paligid natin na kayang tugunan ang pangangailangan ng sangkatauhan at paghahanap ng buhay. Hindi ito sina Nera, Merkuryo, Neptuna o ang mga gas giants. Mainit-init na, kaya hindi na namin kayo patatagalin. Tatalakayin natin ang malabong posibilidad ng kolonisasyon sa mga buwan ng Jupiter, Saturno at Neptuna. Noong nasa paaralan pa tayo, alam na natin na maraming maliliit na celestial na katawan ang umiikot sa paligid ng mga ito. Matagal nang interesado ang mga siyentipiko sa posibilidad na mailipat doon ang sangkatauhan. Huwag nating akalaing paraiso ang naghihintay sa kanila. Ang katawan ng tao ay likas na nababagay sa pamumuhay sa daigdig, ngunit hindi sa lahat ng bahagi nito. Sa ibang lugar, lalo na sa matitinding lugar, kung kulang ka sa kagamitan, mabilis kang mamamatay o maghirap muna. May mga teknolohiyang hinubog ng panahon na maaaring magligtas sa atin balang araw. Para sa simula, tumuon muna tayo sa mga buwan ng Jupiter. Pero talaga bang titingnan natin ang mahigit 80 mga bagay na iyon? Siyempre, sapat na natingnan natin ang 4 na pangunahing buwan, Ganymede, Callisto, Io at Europa. Siguro, magsimula tayo kay Ganymede. Ang buwan na ito ay hindi lang basta malaki, kundi siya ang pinakamalaki sa buong solar system. Mas malaki pa kaysa sa ating Mercury. Hindi dito nagtatapos ang mga positibong katangian ng celestial na katawan na ito. Mayroon itong magnetosfera at napakahalaga nito, lalo na malapit sa isang malakas maglabas ng radyasyon na tulad ni Jupiter. Dahil dito, kayang salagin ni Ganymede ang mga nakamamatay na atake at maprotektahan ang mga module ng base pati ang mga kolonista. Natuklasan ng Galileo probe noon ang maalat at malalim na karagatan sa Ganymede na may yelo na mas matigas pa sa diamante. Maaaring may mga anyo ng buhay sa antas ng karagatang iyon na hindi pa natin alam. Sa isang antas ng pandaigdigang karagatan, maaaring may kakaibang plankton na naninirahan at sa isa pa, mga nilalang na parang artemia na may mga galamay. Sa totoo lang, ang paste mula sa mga hayop na ito ang maaaring kainin ng mga magiging kolonista sa hinaharap dahil kaya nitong palitan ang karne. Sa ganitong paraan, ang Ganymede na may manipis, ngunit mayroon pa ring atmosfera ay isang napaka-promising na lugar para tirhan ng mga tao. Kapag nagkaroon ng angkop na mga teknolohiya, maaaring kunin mula sa atmosfera ang binagong oxygen
na maaaring gamitin ng mga kolonista para sa paghinga. Pero kailangan isaalang-alang na napakalamig sa Ganymede, mga -180 degrees Celsius. Kumusta naman ang kalagayan sa Kalisto? Ito nga ang minsang itinuturing na unang kandidato bilang bagong tahanan ng sangkatauhan. Ang buwan na ito ay geolohikal na matatag na napakaganda para sa pagtatayo ng kolonya. Pangalawang benepisyo ay wala sa radiation zone ng Jupiter. Ang Kalisto ay isang yaman ng yelo kung saan pwedeng kumuha ng tubig at gawing yelo para sa gasolina. Para sa mga barko natin, hindi lang ito salita. Noong 2007 nakatakda ang isang misyon na walang tao na maglalayong pag-aralan ang mga buwan ng Jupiter, kabilang ang Kalisto. Itinuturing ito bilang paghahanda para sa isang misyon na may tao, na magsisilbing simula ng kolonisasyon ng isa sa mga kalangitang ito. Paano naman ang iba pang mga buwan tulad ng Io at Europa? Iyan ang tatalakayin natin ngayon. Ang totoo, ang Io ay medyo problemadong mga bagay dahil sa napakaaktibong tektonika nito. Noong dekada 70 noong nakaraang siglo, unang sinuri ng Pioneer, 11 na probe ang kalawakan na ito. Ang Io ay isang napakadensong buwan na binubuo ng mga silikato at bakal. Pero itong buwan ng Jupiter na ito, higit sa lahat ang pinakatinatamaan ng radyasyon mula sa napakalaking gaseous na kapitbahay nito, ang mga probe. Ang mga probe na nagtangkang pag-aralan ito ay naranasan mismo kung ano ang pakiramdam ng mapabilang sa nakamamatay na yakap. Ang mga kagamitan dito ay talagang hindi patas, ngunit kayang gumana sa normal na paraan. At tanging ang mga Voyager na may mas makabagong teknolohiya ang nakakita ng mas detalyadong larawan ng Io. May lohikal na paliwanag ang bulkanismo sa katawan ng langit na ito. Dahil malapit ito sa Jupiter, patuloy ang paggalaw at pag-init ng mga bato sa loob ng buwan. Kaya lumilitaw ang mga bulkan na nagbubuga ng sulfuric acid. Ngunit ang mga lava tube na nabubuo sa proseso ng paglamig ng magma ay maaaring maging tahanan ng mga mikroorganismo. Sa kabilang banda, ang 400 aktibong bulkan, kabilang ang isa na mas mataas pa sa Everest, ay hindi kanais-nais na kapitbahay para sa mga kolonyador na walang kalaban-laban. Kaya kung sakaling magpasya ang sangkatauhan na manirahan sa Io, kailangan nilang tularan ang mga bakterya at magtago sa ilalim ng ibabaw ng kalawakan. Bukod dito, kailangan nilang maghanap ng lugar na walang bulkan o kakaunti lang para makapagtayo ng catacomb. Kung hindi ito isasaalang-alang, sa loob lamang ng ilang taon, babahain ng sulfuric iron at silicate rocks ang kolonya na magbabaon sa mga naninirahan doon. Pero kung papalarin, maaaring mabawasan ng malaki ng mga underground na catacomb ang epekto ng radyasyon kahit hindi ito tuluyang mawawala. Dahil dito, malamang na ang mga kagamitan na nagpapanatili ng buhay sa BAS ay magkakaroon ng malalalang aberya. Dahil dito, madalas hindi kinokonsidera ang Io bilang tirahan ng tao sa hinaharap. May isa pa tayong natitirang buwan ng Jupiter, Europa. Hulaan ninyo kung saang bahagi ng solar system may napakalaking karagatan sa ilalim ng yelo at daan-daang ektarya ng nagyeyelong parang na may kakaibang guhit na unang nakita ng probe na Galileo? Tama, lahat ng ito ay nasa Europa. Isa pang tanong, kailangan ba talaga ito ng mga kolonyador? Huwag magmadali, mag-isip muna bago magpasya. Ang karagatan ay potensyal na likidong tubig na pwedeng gamitin hindi lang sa pag-inom kundi pati sa paggawa ng oxygen. Bagaman, posible rin na sa karagatang ito ay hindi tubig kundi isang nakalalasong likido na hindi angkop para sa mga pagbabago. Dagdag pa, kailangan mo pang mag-drill ng yelo ng Europa ng isang buwan para makarating dito. Kaya sa kabuuan, ang kolonisasyon ng Europa ay isang napakamahal at magastos na gawain. Bukod dito, hindi rin ito ligtas dahil ang mababang gravity ay pwedeng magdulot ng problema sa immune system at pag-atropi ng kalamnan ng mga kolonista. Katulad ng nangyayari sa magulong Io, kailangan ding magtago ng mga tao sa buwan na ito pero hindi sa ilalim ng lupa kundi sa ilalim ng yelo para hindi sila abutin ng radyasyon mula sa Jupiter. Parang sa unang tingin, mukhang imposibleng makolonisa ang Europa base sa mga nabanggit pero hindi naman ito ganap na totoo. Kailangan munang magpadala ng exploratory mission sa buwang ito para kumuha ng sample mula sa ilalim ng yelo ng karagatan. Kahit na may kapal na 150 kilometro ang yelo sa Europa. Paano ito gagawin? Baka itanong mo, may plano ang mga astrophysicist.
Sa tulong ng teleskopyo, natuklasan ng siyentipiko ang mga geyser. Ibig sabihin, may bahagi na umaabot palabas ang karagatan. Ibig sabihin, kung lilipad tayo sa ibabaw ng buwan, pwede tayong kumuha ng sample at sa pagsusuri nito, malalaman natin ang tunay na laman ng malaking anyong tubig na iyon. At kung sino man ang naninirahan doon, maaaring katulad ng mga nilalang sa Mariana Trench o mas kakaibang mga halimbawa ay matutuklasan ng isang espesyal na probe na balak ipadala sa ilalim ng yelo ng Europa. Sa ngayon, masyado pang maaga para mangarap ng mga lungsod ng yelo sa buwan. Dahil bawat kolonista rito ay makakatanggap ng radyasyon na 2,000 beses mas mataas kaysa normal sa daigdig bawat araw. Ano-ano pa kayang mga mundo ang dapat nating isaalang-alang bilang potensyal nating tahanan? Halimbawa, si Triton, buwan ng Neptuno, ay sinasabing may karagatang nasa ilalim ng makapal na yelo na ilang kilometro ang lalim ayon sa mga astropisiko. Marami ang nagsasabing kakaiba o nakapagtataka ang pagpili dahil si Triton ang pinakamalamig na bagay sa kilalang universo. Sa ibabaw nito, naitala ang temperatura na -235 degrees Celsius. Ibig sabihin, maliit ang tsansa na magtagumpay ang pagterraform sa buwan gamit ang paraan ng pagpainit gaya ng plano sa Mars. At saka, kailangan mo munang harapin ang problemang ito dahil napakatagal ng biyahe papuntang Triton. Mga 12 taon. At ito ang isa sa mga pangunahing problema sa mga unang yugto ng kolonisasyon. Kahit na mangyari ang isang himala at makarating ang unang misyon ng tao sa Triton, magiging napakahirap itong bigyan ng mga materyales. At ang solar na enerhiya sa napakalayong lokasyong ito ay hindi rin magagamit. Sa madaling salita, puro komplikasyon lang. Aling bagay sa solar system ang itinuturing na pinakaangkop para sa kolonisasyon? Ito ay ang buwan ng Saturn, si Titan. Sa unang tingin, ito ay isang madilim at malamig na mundo na babalutan ng makapal na ulap na binubuo ng hydrogen cyanide. Mini Venus ito, mas mataas ng kaunti ang atmospheric pressure ng Titan kaysa sa Earth. Kaya ang isang astronaut ay makakaramdam ng bigat na katumbas ng parang nasa 5 metrong lalim ng tubig. Pero ang pinakamahalaga sa satellite na ito ay mayroon itong 4 na elemento para sa buhay: carbon, hydrogen, nitrogen, at oxygen. Kulang na lang ang ikalima, ang tao. Maraming deposito ng hydrocarbons sa Titan na maaaring maging enerhiya para sa mga susunod na kolonya. Hindi rin nakakatakot ang radyasyon dito dahil sa napakakapal na atmosfera. Pero totoo, nakakalason ito para sa tao. Kaya malabong makalabas sa ibabaw ng walang spacesuit. At ang temperatura, hindi rin papayag. Sa Titan, -180 degrees. Paano natin ito nalaman? Noong nakaraang siglo, wala ni isang probe ang nakalusot sa makapal na layer ng atmosfera ng satellite. Pero noong 2005 si Huygens ay nakalapag din sa ibabaw ng Titan. Lumabas na doon ay napakadilim. Dahil kahit isang sinag ng mahina at matipid na sikat ng araw ay hindi makalusot sa makakapal na ulap. Nalaman din ni Huygens na sa Titan, may mga paikot-ikot na ulap ng hydrocarbon na nagtitipon-tipon sa mga buhangin katulad ng sa daigdig. Walang mga bundok na karaniwan nating nakikita dito, tanging malalaking tipak ng yelo lamang. Sa karagatan na maaaring nasa ilalim ng crust ng Titan, maaaring may mga extremophile na nabubuhay at sa ibabaw ng buwan ay may mga ilog ng methane at ethane. Bakit mga ilog? Dahil ang mga gas na ito sa sobrang lamig ng klima ay naging likido. Noong nakaraang taon, iniulat ng isang scientificong journal ang pagtuklas ng molekulang cyclopropenylidene sa atmosfera ng Titan. Sa daigdig, organikong naglalaman ito ng carbon at makikita lang sa laboratorio. Hindi pa alam kung paano hindi nasisira ang sangkap na ito sa malamig na buwan. Pinaniniwalaan na mayroong isang pinagmumulan ng init sa kung saan na nagpapahintulot sa mga molekula na manatiling buhay o aktibo. Bukod pa rito, posible ring may mga kakaibang anyo ng buhay sa Titan tulad ng mga yelong uod. Pero malalaman lang natin ito sa taong 2027. Doon planong ipadala ng National Aeronautics and Space Administration ang misyon na Dragonfly, isang quadcopter na inaasahang darating sa buwan ng Titan bandang 2034. Binanggit ng mga futurista na gustong magtayo ng kolonya sa Titan ang paggamit ng mga sasakyang lumilipad tulad ng barko at lobo para makagalaw ang mga kolonyalista. Pero ang Dragonfly
ay gagawin ito sa mas organisadong paraan. Dapat itong lumipad ng hindi bababa sa 175 kilometro sa ibabaw ng buwan. Doon natin malalaman kung sino ang nakatira sa baybayin ng mga lawa ng metano. Sa madaling sabi, ang Titan, dahil sa dami ng mahahalagang elemento, ay nakikita ng mga siyentipiko bilang pinakamagandang lugar para sa kolonyang pantao at posibleng sentro ng pandaigdigang ekonomiya sa hinaharap. Bakit hindi natin isinasaalang-alang ang Mercury o Venus bilang mga posibleng kolonya? Simple lang ang sagot dyan. Pagkalipas ng 5 bilyong taon, magiging puting duwende ang araw. Ngunit bago ito, magiging pulang higante muna at susunugin ang unang 3 planeta, kabilang ang daigdig. Isa ito sa mga dahilan, bukod sa nauubos na yaman, kung bakit naghahanap tayo ng bagong tirahan, pero hindi lang ito ang dahilan. Ano sa mga ito ang pipiliin mong maging duyan ng iyong hinaharap? Magpapaliban muna sa pagsagot ang Kanal Habol. Welcome magkomento ang lahat ng nanonood. At huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi nyo pa nagagawa.